Buenos días, buenos tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas, mga kompanyeros, kompanyeras. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ang iyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Today we will discuss something that affects the Filipinos, particularly our hard-working overseas Filipino workers. Ito ay tungkol doon sa pag-acquire ng real estate property ng Overseas Workers Welfare Administration Office o kung tawagin natin ay OWA. Ang OWA po ay nag-acquire, bumili ng lupa na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos. Ang laking pera niyan, di ba? Sobrang laking pera na almost approximately mga 1 hectare yung sukat ng lupa dyan sa may NAIA Terminal 1, no, sa International Airport. Ang pakay daw dito ay upang ito ay gawing halfway house ng mga overseas Filipino workers. Maganda yung intention dahil ito ay para sa ating mga kababayang nagtatrabaho sa ibang bansa. Bago umalis, meron silang matutuluyan na halfway house, pagdating ganun din. Pero ang problema ay umusbong nung madiskubre na ito ay binili ng OWA sa pamumuno ng dating administrator na si Arnel Ignacio na hindi sumunod sa tamang legal na proseso. Alam niyo yung OWA kasi, this is an attached agency of the Department of Labor and Employment. And this organization is divided into two. Meron siyang tinatawag na legislative or policy making body, yung pinamumunuan ng Board of Trustees. At yung isa naman, yung executive body. Siya naman ay pinamumunuan ng administrator at chief executive officer. Na kung saan, siya yung nagpapatupad ng lahat ng polisiya, lahat ng batas na ginagawa ng Board of Trustees. So si Board of Trustees is headed by the chairman. And the chairman is concurrently the Secretary of Department of Migrant Workers, si Secretary Kakdak. At ang kanyang vice chairman ay ang administrator na si Arnel Ignacio. So kapag may mga desisyon or policing ipinalalabas, ang OWA ipinatutupad ng executive body. At katulad nito, according to the charter of OWA, ay allowed sila by law to purchase, acquire real and personal properties. At dahil dito, ang ginawa ni Arnel Ignacio ay nakipag-negotiate siya sa isang may-ari ng lupa doon sa malapit sa NAIA Terminal 1 upang bili ng lupa at gawin itong isang halfway house. Kaya lamang ang pagkakamali ni Arnel dito ay hindi niya pinadaan sa Board of Trustees. Sapagkat ang Board of Trustees, yan yung governing body. Siya yung bahala pagdating sa management, lalong-lalo na sa financial management ng nasabing organisasyon. At lahat ng gagawin dapat din ng administration ay naaayon sa mga policies na ipinalabas ng Board of Trustees. Kapag ang administrator ay gumawa ng isang bagay, desisyon ng walang kinalaman or permission coming from the Board of Trustees, yun po ang sinasabing Ultra Vires Act. Ang isang Ultra Vires Act ay isang aksyon na ginawa ng isang opisyal na nilagpasan niya yung powers, nilagpasan niya yung authority na ibinibigay sa kanya ng Board of Trustees or Board of Commissioners or Board of Directors. Kasi dapat may limitasyon ang kanyang powers and authority. Kapag siya ay nag-exercise ng isang power or authority without the concurrence or without the authority issued by the Board of Trustees ay ultra vires act yun at pwedeng man-nullify lahat ang kanyang decision na ginawa without the consent of the Board of Trustees. At ang sabi kanina ni Secretary Kakdak na kasalukuyan ding Chairman of the Board of Trustees of OWA
ay parang na-bypass sila at ang executive committee daw ang nagdesisyon in collaboration with the administrator, the former administrator na si Arnel Ignacio. So ninanalify nila yung nasabing transaksyon na yon. In fact, yung titulo na ilipat na sa pangalan na Republika ng Pilipinas. Siyempre, bago ilipat yan, nabayaran na yung 1.4 billion pesos na it was drawn from the General Appropriations Act, yung budget ng OWA. Buti na lang hindi kinuha doon sa pinaka-trust fund, no? Na galing doon sa mga contribution ng mga overseas Filipino workers. So ngayon, ang question ko dito, kasi ang sabi ng sekretaryo at chairman ng OWA, ang negosasyon ay nagsimula pa noong September 2023 at natapos na consummate ang lahat noong September 2024. Isang taon ang lumipas. At nakakapagtaka naman na hindi nalaman at hindi nakarating sa atensyon ng Board of Trustees ang ginagawang negosasyon ni Arnel Ignacio. Pangalawa, ang sabi ay bumuo daw ng isang executive committee ang nasabing organisasyon ng OWA upang siya ang tumulong sa negosasyon, transaksyon sa pagbili ng nasabing lupa. Alam niyo po, ako po yung nagtrabaho sa social security system din eh. Ako ay nanggaling din sa city government, sa local government. Nagtrabaho din ako sa kongreso. I spent almost 18 years of my career sa government. Local government, congress, and government-owned control corporation. Kaya medyo naiintindihan ko to. Sapagkat ang executive committee po ay hindi po pwedeng mag-exist without the knowledge and consent of the Board of Trustees. Hindi, kasi special committee yan na binubuo yan ng Board of Trustees to perform a special functions. Like for instance, in this case, for the acquisition of a real estate property na gagamitin bilang halfway house for the overseas Filipino workers. Yun lang po ang aking ipinagtataka. Bakit sinasabi ngayon ng pamunuan ng OWA na walang consent, walang authority na ibinigay kay Arnel Ignacio at ang tanging ang lumakad lamang dito ay ang executive committee. Ang executive committee, inuulit ko po, ay hindi po mabubuo without the knowledge, consent, no, express consent of the Board of Trustees or the Board of Commissioners or the Board of Directors. Ang bumubuo niyan, Board of Trustees. At ang composition niyan ay yung administrator. At pipili yan ng mga department heads na siyang tutulong na ipatupad ang isang special functions. At possibly, meron ding kasama dyan na ilang miyembro ng Board of Trustees. Depende, no, sa sitwasyon kung nag-designate din ng isa o dalawang miyembro ng Board of Trustees to help in the implementation of a policy, no, na in-entrust, no, dito sa executive committee. Yun ang nakakapagtaka kasi yung acquisition of this very huge land with a budget of 1.4 billion para mabili mo yung property na yan, hindi kayang gawin ng iisang tao, ng administrator. Definitely may katulong yan kasi andyan dyan yung financial management, appropriation of funds, yung public funds para mabili yan. Tapos maraming pipirma dyan before you may release the funds allocated for the purchase of that huge property near the NAIA Terminal 1. So, the transaction is actually questionable. Kung sinasabing walang consent ang Board of Trustees, bakit nakabuo ng Executive Committee? The Executive Committee cannot be formed without the knowledge of the Board of Trustees. Ginawa din namin yan before sa Social Security System when I was still there.
No? Kapag gumawa ng executive committee, definitely alam na alam ng Board of Commissioners yon. And dito, sa kaso ng OWA, definitely alam ng Board of Trustees nung ginawa nila yung executive committee na siya namang nag-assist, no, doon sa acquisition of the real property. So, at nakipag-coordinate sa administrator. So, hindi kaya yan ng iisang tao o ng iisang opisyal. Definitely, kung nabuo yung executive committee, si executive committee ang tumulong kay administrator. And the executive committee is composed of the heads of the departments, the administrator, and possibly some members of the board of trustees. So, magtataka nga ngayon. At bakit sinasabi na walang alam ang Board of Trustees? Bakit nag-exist yung Executive Committee? Yon. So, biruin mo, from 2023 to 2024, hindi in-exercise ng OWA, and particularly ng Board of Trustees, yung kanilang oversight responsibilities. No, sana man lang, kung may executive committee at nandiyan si administrator, sana man lang, ni-require mo yung administrator and the executive committee to submit a progress report at least once a month. Kasi laking project niyan eh. No, it involves 1.4 billion pesos. Every month, submit ka sa board ng progress report and the financial updates. Definitely, mag-allocate ka ng funds, no, at may down payment yan, di ba? May deposit at kailangang mag-allocate ng funds coming from the General Appropriation Act nung kinuha at siyempre aaprubahan na naman yan ng Board of Trustees or through the recommendation of the Executive Committee na siyang binuo ng board, no, para ma-consummate yung transaction na yan. So parang nagtatanong lang ako, paano nangyari na hindi alam ng Board of Trustees kung merong Executive Committee? Yung Executive Committee, I would repeat, will not exist. It cannot be created without the knowledge and the consent of the Board of Trustees. So, and the failure of the Board of Trustees to exercise its oversight responsibilities is a manifestation of negligence on the part of the Board of Trustees. Biro mo 1 year, hindi mo nalaman yon, may executive committee ka, sana man lang tinrabaho nyo na, nag-exercise kayo ng oversight responsibility nyo at tiningnan nyo. Otherwise, that would be equivalent to negligence on your part. And all of those officials, whether you are from the executive body or the policy-making body, all of you na nakakaalam yan will be held responsible and should be made accountable for this mess within the Overseas Workers Welfare Administration. Ang daming batas dito na binayolate. Unang-una yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act under Republic Act 10801 and Republic Act 3019 at yung Government Procurement Law. Dito ka matatawa kasi meron tayong Government Procurement Law under Republic Act 12009. May bidding yan yung halagang 1.4 billion, hindi kayo nagkaroon ng bidding dyan. Asan ang ano ninyo? Hindi ba kayo nag-exercise ng diligence? The required diligence from government officials na to na namamahala dyan sa OWA. Hinayaan yung binili yung property without the bidding as required by this Republic Act concerning procurement of properties. Bakit wala nun? Tapos, yung Code of Conduct, yung under Republic Act 6713, na dapat maging honest tayo and responsible. Hindi po pwedeng passing the buck. Hindi po pwedeng, hindi ko alam yan. Siya may kasalanan yan. Siya administrator. Hindi.
You are operating as a whole, one organization. Hindi pa, lahat-lahat kayo dyan, may mga assigned tasks. Policy maker ka, ito executive function. Hindi, may checks and balances yan eh. No? Kaya nga nandiyan ka, yung isa nandito, magbabanggaan yan at magpapansinan. In layman's term, magpapansin, ano na yung nangyayari dyan? Sa deal mo dyan. September 2023 pa yan. Pwede ba makahingi ng report? May board meeting kami sa next week. At nang malaman naman namin, ano na updates dyan. Kailangan ba ng pondo? Magre-release ba ng pondo? Magkano ang pondong kinakailangan? So, parang nagtataka lang ako, no? So, therefore, dapat magkaroon talaga ng, ng investigation. And definitely, ako naniniwala dito na si Arnel Ignacio lang to. No? And may negligence on the part of the board. Kung umakto man hindi ko pinagtatanggol yung Arnel Ignacio. So kasi as an administrator, hindi kikilis to without an authority coming from the other officials of OWA. Siyempre, administrator ka, wala ka bang abogado sa loob ng opisina mo? Kung ikaw umakto, nag-proceed do sa negotiation, nag-proceed ka sa payment, nag-proceed ka sa transfer ng property, sa title, nag-proceed ka do sa payment of taxes. Siyempre, meron kang sa gedli mo, may abogado ka. Sabi mo, attorney, ano bang gagawin natin susunod dito? Siyempre, unang tatanong sa iyo dyan ng abogado mo. Administrator, bibili ka ng property. Meron ka bang authority coming from the board? May resolution ba tayo? Otherwise, that would be an ultra vires act. Walang visa yan. Tapos, malaki ang legal na responsibilidad mo dyan. Pwede tayong magkaroon ng administrative and criminal cases pag tinuloy mo yan without the knowledge of the Board of Trustees. So, ganun yun eh. So, for sure, nagtatanong yung administrator sa lawyer niya na empleyado din ng OWA or baka meron ding lawyer yan na private na inuusisa niya kung siya ba ay sumusunod sa alituntunin sa charter na tinatawag ng Overseas Workers Welfare Administration. So, alam nyo, itong kaso na to, it's not only about betrayal of public trust, but it's also about the misuse of public funds na dapat sana ay intended to benefit the families of overseas Filipino workers. At itong ongoing investigation na isinasagawa ng Department of Migrant Workers ay kinakailangang ma-uncover talaga ang katotohanan. Sino ang nagsabuatan dito sa illegal transaction na to? Sino ang may pakana for this ultra vires act na in-execute ng administrator na si Arnel Ignacio? Wala bang nag-uutos sa kanya? Wala bang kumutsaba sa kanya? Sino naman ang nagbigay ng go signal para yan ay mag-proceed sa ganyang klaseng napakalaking transaksyon? At ako po'y naniniwala na hindi lamang si Arnel Ignacio ang nasasangkot dito sa transaksyon na to. At kinakailangan na lumabas ang katotohanan dito sa isinasagawang investigasyon ng OWA administration, sapagkat ang nakasalalay dito ay yung pondo ng bayan. Ayan na naman tayo sa napakalaking pondo ng bayan na pinagsasamantalahan ng mga public officials na ating pinagkatiwalaan upang pamahalaan yan para mag-benefit ang ating mga mamamayang Pilipino. Ngunit ang ginagawa ay hindi para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, kundi patambukin ang bulsa ng mga public officials na to na nagsasamantala sa ating pamahalaan. Maraming salamat po.